si Senator J.V. Ejercito po ang siya ho namang nagsusulong din ng amyenda sa kasalukuyang pong Anti-Agricultural Smuggling Law. Good morning po, Senator J.V. Yes, Manong Ted, DJ Chacha, good morning. Magdabagan sa inyo. Opo, and thank you for your time. Senator, certified as urgent na po ito ng ating Pangulo. Ano ho ang inyo pong napag-usapan sa majority? Ito ho ba'y kakayanin yung mailusot bago po kayo mag-break ngayong Biyernes? Well, yan ang plano, Manong Ted, no? Na sana bago pag-break talagang maihabol to dahil may instruction ng Pangulo, lalo nung nag-ledak ng isang linggo, na gusto niya talagang maipasa ito dahil alam niyo naman, talabak na, hindi lang smuggling. Hello, Senator JB. Hello, Senator. Meron lang po kaming problema sa ating linya. Aayusin lang po namin, Senator. I hope you don't mind, ha? Opo, please lang po. Sige, so pakiayos lang. Baka may feedback or may mga dinadaanan si Senator JB ng mga dead spot na mga lugar. Kaya po pumapali ang ating signal po sa telepono. Napaka-importante yung panukalang batas, dahil nga sa hindi matigil-tigil ito pong agricultural smuggling na ito at ang dinadahilan daw po yung kahinaan sa kasalukuyang batas. So let's find out ano ho ba ang mga provision dito na babaguhin po nila. Andiyan na ba siya ngayon? Ating balikan si Senator JB. Sige po, kaninyo Senator JB, ito ho ay napag-usapan sa LEDAC at kakayanin po ninyo by Friday? Well, susubukan natin, Manong Ted, no? Kasi may mga ilang issues pa na kinakailangan lang masiguro dahil mahirap naman ipasa ng mabilisan ng batas tapos may mga loopholes. So may mga concern ibang mga stakeholders na valid naman sa pag-uusapan mo natin. Pero susubukan namin na ito'y ay kung kailangan naman ito'y matapos dahil utos na nga po ng Pangulo na ito'y mapasa dahil talagang alam mo naman, talabak na yung problema. Hindi lang smuggling, no? Yung cartel, hoarding, and profiteering. Kaya nga po, Manong Ted, ay ito yung kinakailangan sa bagong panukala, no? Pinagdagdan natin na profiteering, cartel, and hoarding sa anti-agriculture economic sabotage. Opo. At, Senator JB, mukha po meron ba kayong radyo dyan na dapat siguro hinaan natin para mawala yung feedback lang daw po, please? Yeah. Okay, better. Sige po. So, Senator, mayroon po namang school of thought si Senator Coco. Sabi niya, bakit daw naman din mamadaliin? Kasi baka naman sa pagmamadali, magkaroon na naman po ng mga loopholes o kaya po mga maaring sabihin na paglabag naman sa karapatan nung pong mga aakusahan daw po dito. What do you think? Well, yun naman yung nabagit ko kanina, no? Masigurado natin, Manong Ted, na pagpasan to na wala tayong mga flaws o loopholes na malalagpasan. Kinakailangan talaga masigurado natin. Kaya nga po, kung kinakailangan itong pagpuyata para na masigurado na maayos po pagkakapasan. Si Minority Leader naman, is really there. Yung kanyang legal by na malaking tulong po talaga sa amin yan. Hindi na, to be fair to the Minority Leader, hindi po siya obstructionist. Pero talagang sinisiguro lang niya na yung mga batas na papasa po ng Senado ay kumbaga wala akong butas, no? So yan naman po ang nakikita ko sa ating Minority Leader. Opo. Pero ho sa ngayon, sir, specifically ho ba sa kasalukuyang batas na umiiral na kayo din po ang isa sa mga author nito, ano ba ang nakikitang butas dito, Senador? Well, alam mo, Manong Ted, siguro maalala mo nung talabak yung rice smuggling, 2014-2015 nagkaroon ng investigation sa Senado. At in fact, si Mayor Duterte, isa pa sa mga resource person natin yun, ay naipasa po natin ito, yung anti-agricultural smuggling law, na yung pong mga large-scale, those involved in large-scale agricultural smuggling, ay talaga kailangan kasuhan na ng economic sabotage. Kaya lang, ang problema, Manong Ted, sa tingin ko, ay after 7-8 years passage, wala tayong nakikitang nahuling big fish. Yung Department of Agriculture, siguro kasi left and right na ang issuance ng importation permit, no? Ang NFA, ang SRA, Sugar Regulatory Authority, parang namihasa na po, no? Kaliwat kanan na yung importation po natin, yung smuggling medyo nabawasan. Problema naman yung hoarding, profiteering at cartel. Ito po ang lumago after po nito. So yan yung mga hopefully with this amendment,
ay talagang may ayos na po natin itong masinimuot na problema ng Department of Agriculture. Doon po sa inyong ginanap po ng mga pagdinig, Senador, nababanggit kasi yung provision na ipinauubaya sa Bureau of Customs yung valuation ng smuggled products. At ito ho ba'y babaguhin nyo ngayon na aalisin ba sa customs yung valuation? Well, ngayon magkakaroon na si Ted kasi yung unang batas parang masyadong dependent, no? Sa DOC lang talaga halos ang implementing agency. Ngayon po, isasama na natin ang DOJ, ang DTI, DA at saka DOC. Ang nakikita kong problema dyan sa unang batas na pinasa po natin, o ako rin ang principal author yan, ang flow natin dyan, Manong Ted, tama ka yung valuation. Hindi lang DOC lang, pero halos isang tao lang ang talagang nade-decide yan, yung sa IAS, yung sa assessment service. Ay, alam mo, kung halimbawa, i-value niya rito sa Port of Manila, ganitong valuation, ganitong rate, pwede niyang ibahin sa ibang, may kausap siya sa ibang port. Tapos doon kang may kausap siya, doon niya ipapasok. So mahirap na iisang tao lamang ang in-charge. So yung Office of IAS, dyan sa BOC, napaka-powerful po niyan at tingin ko malaki ang kinalaman nito sa agriculture smuggling. Yung po ding yung failure to prosecute o ayaw mag-prosecute, nagsampa ng kaso pagkatapos nalalaglag. Kaya nga may laglag kasong pinag-uusapan dito. Paano ma-address yun, Senador? Kaya nga po, Manong Ched, no? Tulad din ng problema natin sa mga PNP ngayon na ina-address hopefully ng ating Secretary of Justice, dapat po yung law enforcement at yung investigative, yung prosecution, dapat may coordination yan para hindi po lagi nabubutasan. So hopefully this time around, by including DOJ, Department of Trade, DTI, and DA, hindi lang BOC, dito po sa Council, ng Anti-Agriculture Economic Sabotage, ay dapat po airtight po lahat ng investigation. Kumbaga lahat sila ay coordinated po, hindi na mabubutasan. Tama kayo, Manong Ted, nangyayari yan na talagang sinasadyang mahina yung kaso para po ito ay balusutan. Dapat po, umiinom sila na, Manong Ted, yung gamot ng ibang ahensya, pampalabo ng mata, yun ang problema nila. Opo. Sige po. So dito ho sa inyo pong amyendang ito at bagong batas, kasi nga pati ho yung pangalan na babaguhin, di ba? May hoarding na pag-uusapan dito. Senador, clearly madidefine na po yung hoarding vis-a-vis the provision ng ating Consumer Protection Act? Opo, hopefully that's why we want to make sure also, Manong Ted, na bago natin ipasa ito, nasa tama at nasa ayon sa ating batas din, sa konstitusyon, na wala tayong nababiolate o wala tayong overlapping provisions. So, yun ang gusto natin masiguro, no? Maging airtight po ito. At wala namang batas na perfecto, pero hopefully ma-refine, lalo natin ma-refine ito with the help of our minority na very active po ito. At again, ulitin ko sa minority leader is that really to help to refine the laws, no? Hindi mga obstruction. Opo, sige po. May pahabol lang pong tanong si Chacha, Senador. Go ahead, Cha. Yes po. Senator JV, ano pong plano nyo dito? Dito po sa latest na floating barriers na inilagay nga po ng China dyan sa southern portion po ng Bajo de Masinloc. I believe meron pong batas ay sinusulong para po mas maging maganda yung galaw ng bansa natin ukol dito sa ginagawang pambubuli ng China? Well, mo, DJ Chacha, talagang nakakalungkot na, nakakasawa na rin, no? Yung ginagawang pambubuli ng China sa atin mula nung nanalo tayo sa UNCLOS, sa Hague ruling. No, more than 100 note verbales o itong mga diplomatic protest ang pinadadala natin, yung harassment ng mga Coast Guard, ng Navy, ng ating mga isda, mukhang hindi naman din pinakikinggan. Ang sa akin na DJ Chacha, dapat lang ilagay natin on record na itong mga ginagawa po nila. Tulad nito, talagang violation ito ng soberanya na natin. This is definitely inside our economic zone, no? Nasa EEZ po natin yan. And yung freedom of navigation, tsaka yung livelihood naman natin mangingisda, talagang lubos na apekto. Siguro dapat tayo mag-file ng ng protesta kung saan man dadalhin, kung sana magtulong-tulong din tayo tulad ng ibang bansa na may dispute. Dahil tuloy-tuloy na itong parang hindi na rin tayo tinigilan
ng China sa kanilang pambabastos at pambabaliwala sa ating soberanya. Ano ba ang dapat ditong gawin kaya ng Coast Guard, Senador? Kasi may si Senator Subiri sabi, putulin nyo yan. yung 300-meter floating barrier na yan. Alam mo, Manong Ted, yung recommendation ng Senado, definitely, we cannot match China. Talaga superpower sila. Tayo, third world country lang. In terms of military might, malayo po tayo. But I think we really have to work on putting up a minimum credible defense posture. Yung ating, at least Navy natin, yung Coast Guard natin, yung mga vessels na kahit pa paano naman respetable. Kaya nga po pinagtutulungan namin yan ni Senate President Lee Subiri, yung AFP modernization at sa Coast Guard. Taon-taon ay sinisigurado natin balik yung budget kasi na-slash po yan. Yung budget, pagdating sa Senado, dinadagdagan pa ho natin. We have to put up that minimum credible defense posturing. No? Aside from exploring all diplomatic means on our issues against China, ay ito yung dapat din natin ayusin sa atin ko. Okay, sige po. So sir, ito hong budget ngayon na nasa lower house, no? Kung sakasakaling maipapasa po nila ito at makarating po sa inyo, meron ba kayong naiisip na po dito po sa usapin po ng budget para sa mga SUCs natin na pinagbabawasan daw ho? Para sa mga ating state colleges and universities? Mano to, dahil ako po ay isa rin sa mga author ng Free Higher Education Act, no, ay definitely paglalaban po natin dahil po batas po yan, that will be a violation, Ted, and also na parang parang binaliwala po natin ng batas kung hindi natin susundin na talagang libre na ang mga matrikula or tuition sa mga SUCs. Kaya definitely pagdating sa Senado yan, Ted, ay sisiguraduhin namin na mayroon pong budget, no? Pero, investment po. Dapat wag po natin tingnan ng mga finance department. They should not look at SUCs and itong free education as an expense. Dapat tingnan po ito as an investment. Opo. Well said. Sige po. Salamat sa inyo pong panahon, Senator JV, sir. Thank you po. Thank you po, Mga Ted at DJ Chacha. Mabuhay. Opo, thank you. Si Senador JV Ejercito. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.